Matapos ang subline na escape plan ng dalawang prinsipe na nagresulta sa pagkamatay ni na Kenny at Cacho, ay ngayon na ire-review na natin ang Chapter 384, ang Episode 45 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang sumunod na nangyari matapos ang pakikipag-koopera ni na Finks, Nobunaga at Phaeton sa Cha-Ar family, isang mangyayaring all-out war at ang nakakakilabot na nilalang. Yan at marami pang iba ang ating matututunan ngayon sa episode na ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay War. Nagsimula ang eksena at day before ang escape plan ni Nakacho at Fugetsu kung saan ay makikita ang mga taong paparating na sa isang silid. Maririnig dito ang isang lalaki na nagsasalita na ang kanila raw pangalawang paghahanap sa babaeng ito ay nagresulta lang din sa wala. Nasagot naman ng isa na, ganun ba? Malalaman na raw tuloy ng army. Sa susunod na involved pala ang mafia rito. Kaya naman nasagot nitong si Wang na, wika niya, ang pagkakaroon ng genuine na search sa lahat ng mga residences ng Hale Life family ay magbibigay daw talaga ng advantage sa kanila para malaman ang mga ginagawang aksyon ng Hale Life family. Pero kung yan daw ang kanilang gagawin, ay ang kanila namang hideout ay mai-expose ng istorya na para mang gusto nilang umanib sa iba. Nasagot naman ni Wang na mas madali lang daw kasi para sa kanya ang pagpapaliwanag dito sa lalaking ito kung yan raw ang kanyang irarason. Matapos niyan, habang nagkakaroon sila ng conversation, a few minutes later ay sabi naman itong lalaki na ang assistant pala ng boss ng Cha-Ar family at ang military advisor ng 7th Prince na si Onyor ay wika nito, ganun ba? So ang hitman na mula sa Hale Life family ay may psychic powers pala na tinatawag na Nen. Ang pangalan ng taong ito ay si Tajao. Ipinaliwanag naman ni Wang na sa mga nagdaang araw ay 8 raw sa kanyang mga tauhan ang nawawala at ganun din daw ang nangyari sa CU family. Ayon daw sa mga reports mula sa kanilang collection agents, ang bilang ng mga nawawalang trabahante ay nasa 300 katao. Hindi raw ito kagawaan ng isang tao lamang. Sa tingin daw nila, ang hitman na nagsimula ng gulo sa Tier 3 ay bumaba na rito kasama ang mga kasamahan pa nito at magpapatuloy sa pagpatay ng mga tao, kaya kailangan daw nilang kumilos kaagad. Sagot naman ni Tajao, sure. Pero ano naman daw ang kinalaman ng mga taong ito na nandirito, which is sina Finks, Nobunaga at Phaeton? Ipinaliwanag naman ni Finks na sa kasalukuyan ay hinahanap daw nila ang lalaking nagngangalang Hisoka pero wala raw ito sa Tier 5. Gusto daw nilang hanapin ang taong ito sa upper tier at kung makikipag-communicate lang daw itong si Tajao sa CU family para makapunta sila sa Tier 4, sila na raw mismo ang hahanap at papatay sa taong hinahunt. Ang hitman daw na hinahanap ngayon ni Wang ay may translocation ability na mahirap matsyempuhan. Pero may isang lokasyon na babalikan daw talaga ang hitman na iyon, at iyon ang pintong dinaanan nito pataas. Nakinig naman lalo si Tajao sa paniliwanag ni Finks kaya sabi pa ni Finks, kung galing kayo sa itaas, ang gusto daw ng hitman ay babalikan ang rutang dinaanan nitong si Tajao papunta sa itaas. Sagot naman ni Tajao na may sarili daw ruta ang Hale Life family papunta sa upper tiers gamit ang kanilang koneksyon sa prinsipe na nagsusuporta sa kanila na walang iba kundi ang 4th Prince, si Tserednich. Kaya bakit na mag-aabala pa ang hitman na iyon sa pagdaan sa kanilang ruta papunta sa upper tier? Nasagot naman ni Finks na walang nakakaalam pero posibleng may balak ang hitman na patayin ang boss ng Cha-Ar family. Mga salitang nagpainit sa mga nakikinig dito kay Tajao. Kaya ay nagsalita naman si Wang na posibleng mas maingat na rumayon si Tserednich dahil sa presensya ng bagong boss ng Hale Life family na si Morena. Kaya dapat daw nilang ikumpirma mula sa kanilang boss na si Broco kung nasa Tier 1 ba talaga si Morena. Nasagot naman ni Tajao na ang current location daw ngayon ni Morena ay magpapabago raw talaga sa sitwasyon na ito depende kung nasaan siya ngayon. Kasi kung wala daw ito sa Tier 1, hindi raw makakapunta sa itaas sina Finks, Nobunaga at Phaeton. Natanong naman ni Finks kung ano ba raw ang ibig sabihin nitong si Tajao. Kaya sagot naman ni Tajao na magkakaroon daw kasi ng all-out war kung wala sa Tier 1 si Morena. Isang all-out war na hindi raw talaga hihinto hanggat hindi nadudurog kumpleto ang isang kalaban o ang isang side. Mga salitang nagpakuha naman ng atensyon kina Finks, Nobunaga at Phaeton. Kaya ipinaliwanag ni Wang na ang Kakin Mafia ay may code of conduct na kung ang isa raw na miyembro mula sa isang mafia family ay gustong patayin ang miyembro ng iba pang mafia family, kinakailangan daw muna ng miyembrong gustong patayin na kausapin ang kanyang boss in advance upang ang boss naman nito ay makikipag-initiate ng meeting o pag-uusap sa boss ng mafia family na gustong patayin ng kanyang underling. Natanong naman ni na Finks, Nobunaga at Phaeton na hindi raw nila makuha ang sinasabi ngayon ni Wang, kung kaya't dito na ipinakita ang senaryo patungkol sa Code of Conduct na nabanggit ni Wang.
For example, itong member A na mula sa isang mafia family ay gustong patayin ang miyembro ng ibang mafia family. Bago niya ito patayin, kailangan daw muna nitong kumuha ng permiso sa kanyang boss. At ang boss naman nito, which is ang boss A sa senaryo na ito, ay pumayag naman na sabing, sige, kasi kakausapin lang daw niya ang boss ng miyembro ng mafia family na gustong patayin. Kung kaya't sa next scenario ay makikita na pinatay na ng member A itong member B. At after that, ang boss A ay tumawag kay boss B para humingi ng paumanhin sa boss ng member B na pinatay ng member A. At ang usual na sinasagot daw ng boss B ay ang salitang ayos lang at isesettle lang daw nila ang nangyari gamit ang isang kapalit. Habang nagsasalita pa itong boss B sa senaryo na ito, balik dito kina Tadjao, ay sabi niya na sa mga case daw na iyan ay usually sinesettle ng mga boss ang insidente kapalit ng pera, buhay ng tao o di kaya parte ng katawan gaya ng kamay o paa. Yun daw ang mga kapalit sa pagpatay. Paliwanag pa ni Tadjao, ang boss daw na naging biktima ay nag-o-offer ng balancing kapalit para ma-preserve ang balance between mafia families at ang gesture na iyon ay nagpapakita ng generosity at control mula sa boss ng biktima. Dagdag pa ni Tadjao, kinakailangan daw ipaalam kaagad sa boss na namatayan ng miyembro ang insidente ng pagpatay within 24 hours. Yan daw ang unwritten rule sa underworld. Subalit kung ang report naman ng nangyaring pagpatay ay lumagpas na sa 24 hours, ilalabel na raw ito bilang direct assault talaga. Pero may konsiderasyon daw na ibinibigay sila dito na tatanggapin pa rin nilang report ng pagpatay na lumagpas sa 24 hours kung ang boss naman ng miyembrong pumatay ay wala sa lugar na malapit sa pinangyarihan ng pagpatay. Ganyan daw ang kanilang sistema rito. Kaya sabi naman ni Nobunaga, ganun ba? Na kung ganun ay ang lugar lang daw na masasabi niyang malayo sa pinangyarihan ng pagpatay ng miyembro ng Hailey family ay ang Tier 1 at Tier 2. Nasagot naman ni Tadjao na tama ka kasi ang pagpatay ay nangyari sa Tier 3, 4 at 5. Nadagdag pa ni Tadjao na mahigit 2 araw na raw simula nung naganap ang unang pagpatay pero hindi pa raw ito binibigyan sa boss ng Hailey family. Dito sa mga boss ng mafia family na namatayan ng miyembro. Dahil daw kasi ang boss ng hitman ay wala sa mga tiers na pinangyarihan ng pagpatay. Subalit kung sakali man daw ang boss nila na si Morena ay nasa Tier 3 pala nung nangyari ang pagpatay at hindi pa rin ito tumatawag sa mga boss nila para isettle ang nangyari, ay ang insidente raw ng pagpatay ay masasabi niyang equivalent na raw sa parang senaryo na kung saan ang boss na mismo ng Hailey family ang pumatay sa kanilang boss. Na wala na raw makakapigil pa sa posibleng mangyari sa hinaharap kung magpapatuloy ito. Kaya dagdag pa ni Tadjao na kung papatayin daw ni Nobunaga ang hitman, din ang Phantom Troop ay magiging at war na rin daw sa Hailey family na magpapatuloy raw ang giyera hanggang sa madurog ang katunggali nito. Nasagot naman ni Nobunaga na payas lang daw sa kanila yan. Nasabi naman dito ni Wang na magdibigay raw ito ng problema kina Nobunaga kasi ang mga nasa pinaka-lowest na grupo o maliliit na mafia dito sa baba ay hindi rin damay dito kaya hindi raw sila nakikipag-cooperate sa mga labanan between sa tatlong mafia families ng Kakin. Na kung tutulong sila namang sa pagpatay sa hitman na yon ay mawawalan raw talaga si Nobunaga ng intel mula sa mga taong gaya ng Boer family na nasa mababang hierarchy ng mga mafia. Pero ayon kay Tadjao, pwede naman daw nilang makausap si Q para makapunta sila buo agad sa Tier 4. Pero ang paghahanap naman daw kay Hisoka ay masasabi niyang isang misyon na sila lamang daw ang gagawa nang walang tulong mula sa iba. Kaya sabi naman ni Finks at Nobunaga, so kung ang boss daw ng Hailey family ay nandirito raw ngayon sa Tier 5, ay mas maganda raw yun kasi mas madali na lang daw nilang mapatay itong si Morena. Nagpanig naman si Nobunaga na kung itong bagong boss ng Hailey family ay hilig talagang magsimula ng away, then sa kalaunan ay mag-a-apply ang family ng bagong boss. Na kung totoong araw na wala raw magandang relasyon itong si Morena sa 4th Prince Tiridnich, then posible na kung papatayin nila si Morena ay pasasalamatan pa sila ng 4th Prince. Kaya tanong naman ito ni Finks na maaari ba raw nilang i-verify ngayon kung nasaan ang lokasyon ni Morena, na in the meantime kasi ay igagrab yan ni Faithan. Sa isipan naman ni Wang at Tadjao ay sabi nila na napakadelikado raw talaga ng mga taong ito, which is itong spiders, kasi determinado talaga silang patayin mismo ang boss ng Hailey family. Sa sumunod na panel, makikita ang boss ng Shiyu family na si Bao na kumakain habang ang boss naman ng Cha-Er family na si Broko ay abala sa kanyang mga exotic pets. Subalit dito naman sa room ni na Morena ay walang tao at wala si Morena. Ayon pa sa narrator,
Ang mga second track fakers, which is ang title na ibinibigay sa mga illegitimate heir sa trono gaya ni Morena, ay dapat manatili nakatago sa publiko. Pero binibigyan sila ng magandang serbisyo mula sa royal family, ang kanilang mga residencies ay equivalent pangaraw sa lokasyon ng mga higher-ranking queens, na ang kanilang mga gamit at allowances ay pangalawa lamang sa hari. Ganyan daw ang nakukuha nilang benepisyo. Pero binibigyan sila ng isang kondisyon na dapat ay sumunod daw sila sa sistema ng monarkya, isang absolute na pagsunod. Matapos niyan ay dito naman sa room 1004 maririnig si Serednich na may kausap sa telepono. Nagsabi rito si Serednich na oo, wala raw sa VVIP area si Morena, na posible raw ay nasa lower tier na. Sa simula pa ng kanilang paglalayag, nag-focus raw ito sa tulong ng mga butler, kaya wala raw sa kanyang isipan ang tungkol sa mga pinagagawa ni Morena. Kaya sinabihan ni Serednich ang kanyang kausap na oo naman, gawin mo ang iyong gustong gawin kasi may gagawin din daw siya tungkol sa problemang iyon kung sakali bang may free time siya. Nasabi pa rito ni Serednich na dapat ay utusan ng mga toto ang sundalo na nasa lower tiers na hanapin si Morena. Sabay bumalik na sa pag-iensayo si Serednich. Habang nakafocus si Serednich, may nararamdaman siya. Habang si Theta ay patuloy na nag-oobserba sa kanya, makikita na tila ba dumbidilim ang sa bandang likuran ng prinsipe. May makikita rito na parang nafo-form isang specialist type Nenbeast na nagko ng prinsipe nang wala sa intensyon nito, na hindi raw talaga niya na-i-imagine kung ano kaya ang ability na pinoposes ng panibagong Nenbeast na ito. Dagdag pa rito ni Theta na bukod sa Guardian Spirit Beast na nabuo mula sa ritual na Seed Urn Ceremony, ay may isa pang inilalang na nabuo ni Serednich na tinawag ngayon ni Theta na isang alter ego ng prinsipe, na nabuo raw mula sa instinct lamang nito. Kaya sabi pa rito sa isipan ni Theta, kung patuloy pa raw siya na maghihintay ng opportunity, ay posibleng magiging huli na ang lahat. Sabay makikita rito ang Guardian Spirit Beast ni Serednich na nakabantay kay Theta, habang makikita rin ang isa pang panibagong Nenbeast na nasa likuran ng prinsipe. Pumalakpak naman dito si Theta na sabing magaling po ang nararamdaman nitong si Serednich kanina. Ay isang senyales na magpuprotekta si Theta sa prinsipe, na sabing sa totoo lang namangha talaga siya rito sa prinsipe kasi wala pa raw siyang nakikitang tao na napakabilis matuto sa mga fields na ito. Sa sobrang bilis, siya na lang daw talaga ang nagdesisyon na mag-slow down muna. Kaya ay sagot naman ng prinsipe na ganun daw talaga ang nararamdaman ng mga taong kaharap ng isang tunay na henyo, at na-appreciate daw niya ang komento ni Theta. Sabi rito ni Theta na alam na raw niya kung ano ang kanilang susunod na gagawin ngayon, na hindi na raw sila mag-aaksaya ng panahon para i-unlock ang potensyal ng prinsipe. Paliwanag pa niya na ang 4 exercises ng Nen ay ang Ten, Zetsu, Ren at Hatsu. Nakapag-practice naman daw itong prinsipe ng Ten at Ren sa napaka-high level, na kailangan daw ng prinsipe na mag-ensayo pa raw palagi ng Ten at Ren araw-araw para mapa-increase ang kapangyarihan ng kanyang Hatsu. Pero ang susi raw talaga sa pinaka-technical na aspekto ng Nen ay ang paggamit ng Zetsu. Natanong naman ni Serednich na ang Zetsu ay ang pagsarado sa iyong aura. Sagot naman ni Theta na opo, hindi raw talaga siya nag-e-exercise. Master daw kasi ng Zetsu ay pagmamanipula rin ng Nen. Kaya ang una raw nitong gagawin ngayon ay isarado ang sections kung saan lumalabas ang aura nito. Pagkatapos niyan ay completely shutdown na raw ng prinsipe ang aura sa buong katawan nito at i-maintain ang ganitong state for more than 1 hour at once. Kapag nagawa na raw ito ng prinsipe, dadagdagan pa raw nila ang kanilang pagpapractice sa field na ito. Kaya sabi naman ng prinsipe, ganun ba? So una ay i-imagine muna niya sa kanyang isipan ang kanyang gagawin. Maya-maya pa, habang sinimulan na ni Serednich ang pag-activate ng Zetsu, dito naman mas tinitigan ng Guardian Spirit si Theta. Kaya ay sabi ni Theta sa kanyang isipan na huwag daw mag-intervene ng Nenbeast kasi ang training na ito ay kinakailangan talaga para matutunan ng Nen at wala raw siyang sinasabing kasinungalingan dito. Kaya ay dapat na umalis ang Nenbeast sa kanyang harapan. Kung kaya't matapos niyan, umalis na nga sa harapan ng Nenbeast habang makikita rito si Serednich na iniimbak na ang kanyang dalawang kamay. Sabay sabi rito ni Theta, magaling, ganyan po.
makikita naman na unti-unti na ring nawawala ang aura ng prinsipe. Sabi naman ni Tita, sige, ganyan po. Habang sa kanyang isipan ay wika pa niya na sa ngayon ay pwede pa raw talaga siyang magpakasincere sa kanyang kagustuhan sa progress ng prinsipe. Kasi bukas, kung kailangan na raw niya, ay magagawa na raw niya ang kanyang tunay na plano. Nagsimula na ang huling training ni Tiriednich para masagawa ni Tita ang kanyang tunay na plano. Kaya naman sa susunod, masasaksihan na natin ang napakatinding eksena na punong-puno ng nakakakaba, nakakamangha at nakakakilabot na chapter. Dito rin natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan ninyo ang video, I can get a like, comment, subscribe for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.